Hello, magandang gabi sa inyong lahat, mga kababayan ko. So meron tayong re-react na video. Ito ay video na naman galing sa Misteryo, no? Misteryo. Ang title, Spirit of the Glass. So another point of view natin sa Spirit of the Glass na issue kasi nga 'di ba may issue diyan last time, 'di ba? Nareactan ako ni Sir. Hindi naman issue, no? Hindi naman issue. Nareakan ako ni Sir Ray Sibayan at nagbigay din siya ng input tungkol dyan sa bagay na yan. So, i-play natin to mga kababayan. Start, gumalaw na yung baso. So, just imagine ito, no? Ito ay reenactment lamang. Reenactment lamang. Wait lang, ha? Ito mo, ha? Umpisahan pa lang namin, di pa kami nag-start, gumalaw na yung baso. Diba? Gumalaw yung baso do sa reenactment. Just imagine kung itong footage na to ay gagamitin ng mga peking ghost hunter. Maraming maniniwala dyan, men. Gusto ko lang ipaunawa sa inyo na yung ano mismo, kayang-kayang gawin ng ano yan eh, ng production team ng ano eh, ng GMA eh. How much more kung halimbawa yung nag-edit niyan ay naging ghost hunter, ay di maniniwala na naman kayo. Kaya nga mga kababayan ko, skepticism kasi importante yun eh. Baka mamaya kung akong gumawa niyan, maniwala kayo na totoong multo yan. Umpisahan Diba? pa lang namin, di pa kami nag-start, gumalaw na yung baso. Diba? Galing ng pagkakagawa, ano? Diba? Paano kaya nagawa yan? Cut to cut? Hindi naman cut to cut yan eh, dahil gumagalaw eh. Diba? May tali? Or ano? Who knows? 'Di ba? Ako, kung alam naman natin na ito ay preview lamang, 'di ba? Pero Di pa kami nag-start, kayo, gumalaw na yung baso. paano nila na-edit na gumagalaw ito? Tatanungin ko kayo. Yan. Pero alam natin, ano lang ng reenactment lang ng GMA yan. Paano nila nagawa yan? 'Di ba? Nakakabilib, ano? Ito yung gusto ko ipaunawa sa inyo na kaya talagang gawin yung mga ganyang video. Diba? Kaya nga re-relayan na lang natin yung credibility nung gumagawa. Kakausapin ka lang namin at papalabasin din. Why? Itapon niya sa kanya. Ground niya siya. Sa akin ka pumasok. Huwag kang mapasok sa kanya. Kung lokohan lang o trip lang yung balak mo, yun din na ma-attract mo. Sabi ni Maestro Ozzy, Quadja board daw, Quadja. Tinatanong niya pa. Alam niyo naman. Quadja board. Isang baso at isang pirasong cardboard na may mga letra lang daw ang kailangan upang makipag-usap sa mga espiritong nasa kabilang buhay. Pero ganun nga ba kadali at kasimple makipag-ugnayan sa mundong hindi natin nakikita o kinabibilangan? At kung posible nga ito, dapat ba natin subukan at panghimasukan? Ako si Ryan Eigenman. Buksan ang mga mata, nalasan ng pandinig, palawakan. Ayan o, di ba? Paano nagagawa yun? Di ba? Ito. Ito production lang naman Buksan to ang mga eh. mata, nalasan ng pandinig, You know? palawakin ang isip. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo. Pinaniniwala ang 500 BC pa na imbento ang spirit board sa China at Greece. Pero noong 18 to 1900s lang ito sumikat nang maging interesado ang mga tao sa pakikipag-usap sa mga yumao. Ouija. Sabi ni Maestro si Quadja. Noong 19th century, inilabas ng kumpanyang Parker Brothers ang Ouija board at simula noon, naging mas kilala na ang spirit board sa trademark na ito.
Ang Board Ouija, ang tawag sa isang piraso ang Ouija or Ouija, brand pala yon, brand pala yon ng hanggang sa parang Colgate, no? When you say toothpaste, Colgate na agad ang pumapasok sa isip. ito. Ouija board ang tawag sa isang pirasong kahoy na may mga letra ng alpabeto. May nakasulat din dito na salitang yes at no. Galing ang salitang Ouija sa French word na oui at German word na ja, na parehong yes, oo ang ibig sabihin. Planchet naman ang tawag sa panturo ng mga letra sa board. Karaniwang isang hugis puso na kahoy ito. Pero kung minsan, gumagamit rin ng isang maliit na baso bilang planchet. Shot glass. Spirit of the Glass, nandiyan ka na ba? Yan ang pangkaraniwang tanong ng mga taong tumatawag sa mga namatay na. Di umano, pumapasok raw sa baso ang kaluluwang tinatawag. Galing, oh. Di ba? Espiritu raw ang siyang nagpapagalaw ng baso, papunta sa mga letra na nabubuo ng Paano kaya nila nagagawa yung gumagalaw na yan, Main Hindi po- purpose ng Ouija board is Hindi po ito yung totoong footage, ha. Production to eh. communicate with the spirit or with any departed or passed away person. If ever na meron silang messages na hindi nila nasabi nung buhay pa sila, that is a tool wherein you could communicate with them. Isang bagay na naimbento para pag-ugnayin ang mundo ng buhay at yumao. Pero paano na kapag itinuring ito ng ilan bilang isang laruan? Siyempre, kung ano yung intention ng gumagamit, yun ang magmamanifest dun sa Ouija board. So, kung lokohan lang o trip lang yung balak mo, yun din ang ma-attract mo. Para iba yung tunog, ha. Disyembre noong nakaraang taon, napagtripan ng mga magkakabarkada na mag-Spirit of the Glass sa isang lumang bahay sa Nueva Ecija. Sa kasamaang palad, nabulabog daw nila ang mga kaluluwang nakatira dito. Kaya sa huli, sila naman daw ang pinagtripan at napaglaruan ng mga espiritu. Sa bahay na ito sa Haen, Nueva Ecija, isinagawa ng magkakaibigan na si Jojo, Rick, Richard, Jen at Faye ang laro. Nasa gitna ng 110 hectares na manggahan ang pag-aari ng isang mayamang pamilya ang bahay. Tanging caretaker lang daw ang nakatira dito. Nung pumasok kasi kami rito, nag-aayaya niya kaming 5. Sabi ko, doon tayo sa manggahan, mas may thrill. Ito daw yung paligiran ng maraming espiritu. Yun, kung ano-ano daw, kung ano daw napapakita. Espiritu! Hindi pa kami ganun nakaka-umpisa. Biglang may hangin na lumakas. Tapos, kung ano na narinig namin. Pero ako, I swear to God, nung nag-Spirit of the Glass kaming dalawa ni Sir Ed, yung sinabi di ba hindi gumalaw yung hindi gumalaw yung glass sa amin eh. Sabi ni Sir Ed, ibulong mo sa kanya kung ano yung may narinig talaga ako. Gumaganon sa ko. Kaya tinanong ko yung mga crew ni Sir Ed, nagbubulungan ba kayo? Sabi kong ganon. Kasi minsan kasi kami lang dalawa ni Sir Ed yung may mic eh. So hindi nyo maririnig yung bulungan ng mga crew. Minsan kasi ang mga bulungan ng mga, tumabi ka dyan. Tara. Kasi di ba naglalakad sila, yung ilaw itutok mo. Ganon kasi mga bulungan nila. Pero nung time na yon, nung sinabing ganon sa akin, may scene doon na hanapin niyo yung video namin dalawa ni Sir Ed, no? Ibulong mo sa kanya yung Kaya minsan hindi ko alam, kahit gusto ko magpaka-skeptic kay Sir Ed talaga, I swear to God.
'Di ba? Sa totoo lang, every time na nakakasama ko si Sir Ed, hinahanapan ko talaga ng butas. May mga bagay na pwede kong sabihin na ano no na bumabagsak sa cold reading, or may mga bagay na bumabagsak sa panghuhula na ginagawa ni Sir Ed. Yung parang yung literal na nanghuhula lang talaga siya ano. May mga senaryo na pero every time may pinapakita siya sa akin na hindi ko talaga ma-explain. I swear to God. Hindi dahil katulad ng bintang sa akin na sumisip-sip ako kay Sir Ed. Hindi po mga kababayan ko. Never. 'Di ba? Tsaka alam ni Sir Ed talaga yung standing ko eh. Nag-usap kaming dalawa. 'Di ba? Pero nung time talaga na 'yon, na inutusan niyan ibulong, narinig ko talaga sa tenga ko, gumaganon. As in, bulong talaga. Hindi ko lang ma-identify kung ano yung sinasabi na 'yon. Kaya tinanong, may nagbubulungan ba kayo? Sabi ko gano'n doon sa mga crew niya. Hindi naman daw. Creepy. Isa yun sa mga hindi ko maipaliwanag. 'Di ba? Pero hindi ko pa rin sinasabing paranormal yon. Maybe psychological ko lang yon, ano. Still, ako sa sarili ko, para maging fair naman sa inyo, still sa sarili ko, nagiging skeptic pa rin ako. 'Di ba? Pati yung nakita ko sa Clark, although may footage doon na may parang cloudy doon sa bintana na lumitaw. 'Di ba? Ayoko pa rin i-assume na ano na yun ay paranormal pa rin. 'Di ba? Para maging fair din naman sa inyo. Nilalabanan ko yung pagkakaroon ko ng personal bias eh. Kasi yun ang sinasabi ni Professor Licao ko, 'di ba? Labanan mo yung personal bias mo kasi yung mga nagsasabi kasi sa akin na ano na pumunta ka doon para malaman mo, pumunta ka doon para malaman mo. Yun ang hindi mo mapipigilan doon, kay legit ka o fake ka. Sa fake kasi wala namang nilalabanan yan eh. Talagang goal naman talaga nilang manloko talaga. Pero yung mga legit kasi, mahirap labanan yung personal bias eh. 'Di ba? Pag nandun ka, naghahanap ka ng multo, tapos may narinig ka na nakaluskus doon or ano, 'di ba? Pwede mo i-check ano, pero pag wala ka nang makita kung ano yung naging cause noon, papasok na doon yung iisipin mo na paranormal na. Ganun kadali para sa iyo pag nandoon ka. Kasi yun kasi yung hinahanap mo eh. 'Di ba? Bulag ka sa pagde-debunk sa sarili mo. Kaya yun talaga yung hanapin mo, yung katotohanan. Talagang kailangang labanan mo yung personal bias mo pag nandoon ka. Umpisahan pa lang namin, hindi pa kami nag-start, gumalaw na yung baso. Katulad niyan ano, yung but every time na kinikwento ang isang bagay, palaging ito, magpapaka-skeptic ako, no? Hindi ko naman sinasabing sinungaling yung mga yan, di ba? Hindi ko naman sinasabing sinungaling yung mga yan. Sa bagay, early early 2000 pa niyan, hindi pa masyadong accessible yung mga cellphone na may camera dati. Kasi mahal ang mga cellphone na may camera dati eh. Di ba? Pero, tinatanong ko, no, sa dinami-dami na nagdi-declare ng mga paranormal na yung gumalaw ang baso, never pang na-capture sa video. Palaging nasa kwento lang yung mga malulupit na nangyayari. Pero pag yung mga nakuha na sa video, kung hindi malabo yung video, explainable naman. Pero yung mga kwento ng mga taga probinsya no, may mga lumilipad na kabaong. Yung talagang ang kwento mo talagang hindi ka maniniwala eh. Tapos yung para talagang mala pelikula, mala Hollywood yung datingan. Katulad nito no, nagkikwento si ate na na biglang gumalaw yung baso. Parang
inisip, sayang naman, sana na video para nakita din namin. Kadalasan pag kwento lang, malulupit ang nangyayari pag kwento lang. Pero pag na-videohan na, hindi na ganun kalupit, 'di ba? Nagkagulo na kami. Kanya-kanyang takbo na, escape na eh. Saan na ba tayo, Brent? Nasaan yung mga kasama natin? Sa sobrang takot, nagtakbuhan kami palabas. Ano nangyari sa ilong mo? Ang dugo! Ito, ano nangyari sa atin? Ikaw rin kaya? Ano nangyari sa atin? Ang hina kami lahat, blackout eh. Sign ng stress 'yon. Yung pagka nag-blackout ka or sobrang panic mo na. Pwede mangyari 'yon kasi natakot ka eh. Ang alam ko po talaga, tumakbo kami, papunta po palabas. Hanggang sa pagising po namin, nandun na po kami sa, manggagamot. Napagkatuwa ang makipag-usap sa mga yumao, pero hindi pa man daw nagsisimula ang Spirit of the Glass. Tila sila na ang pinagkatuwaan ng mga kaluluwa. Uy, nakakatakot naman itong gagawin natin, no? Hindi raw nagtapos sa gabing yun ang epekto ng paglalaro nila ng Spirit of the Glass. Hanggang sa kanilang pag-uwi, tila sumusunod daw sa kanila ang paggagambala ng espiritu. Parang laging may umano sa bahay namin, tumatawag, gumaano kasi. Pagsilip ko naman po, wala naman. Ano? I wasn't paying attention eh. Wala naman. Bahay namin, tumatawag, gumaano kasi. Pagsilip ko naman po, wala naman. So parang ang ini-imply ni Kuya parang sinundan siya, ganon. Tikbalang ba yun ang Spirit of the Glass nila? O kaluluwa ng tao? Kasi tikbalang yung pinapakita eh. Nangingi ng katahimikan. Kasi nagambala nga namin sila. Ganun. Doon na tayo sa investigation mismo. May investigation ba? Example talaga yun na mali na paggamit ng Ouija board. Sinimulan nila, nagtawag sila. Hindi sila tinapos. Pero dahil sa takot, iniwan nila na parang nakatiwangwang or nakabinbin yung entity na tinawag nila. Hindi sila nagpaalam na maayos, hindi nila sinara yung ginawa nilang ritual. So babalik. Andito tayo ngayon sa Nueva Ecija, dito sa bahay kung sa naglaro ng Spirit of the Glass, yung grupo ni na Jojo, Richard, Rick, Jen, and Faye. Kasama rin natin ngayon si Archie, our paranormal expert. So, sir, tanong ko lang sa'yo. Kanina pa lang nung pagdating natin, sabi niyo may naramdaman na kayo dito, di ba? Pagdating natin, sabi niyo may naramdaman na kayo dito, di ba? Oo, pagpasok lang ng van sa area, yung presence ng mga entity very evident na punong-puno siya ng mga elemento o entities. Okay. So, ang Entities. next question ko naman dito sa grupo ng magkakaibigan, ano yung rason nyo para mag-Spirit of the Glass nung nakaraan to kami? Nagkatuwaan lang kami magkakabarkada. Katuwaan lang kayo. Kinuha namin kung talagang yung lumilitaw rito, kung mga totoo.
Ano ba yung kwento dito sa lugar na to? Bakit sa kinakatakutan talaga? Kasi nung araw, maraming pinatay rito. Kung ano na nakita, may white lady, may kapre. Pinatay, meron nagkaroon ng kapre. Yung kapre dito nakita sa may mangganeto. Okay, so ngayon, ang purpose natin... So, ito yung dito na makakakalap. I'm not against the paranormal expert, 'di ba? Pero nagkwento na ito, dito na makakakalap si paranormal expert ng cold reading niya. Naikwento niya na may kapre, may yung kwento, 'di ba? Kaya nga supposed to be pagkagagawa ng control dapat, hindi dapat kinikwento yung history . So ngayon, kaya tayo bumalik is para... Hindi dahil para pahirapan yung paranormal expert, kasi kasama kasi yun sa pag-authenticate niya . Pag-authenticate natin sa pagkakaroon niya ng third eye. Sen, yung ritual na inumpisahan nila. Yung entity na tinawag nyo, lumapit. Sa likod ng bahay, may puno ng malaki doon, na isa ring bahay nila, kung saan nanggaling yung tinawag nyo. Nature niya is fire. So, male siya, lalaki. Since dito nila ginawa yung spirit of glass nila, natap nila yung pinakamalapit. Which is... Yun hindi ko maintindihan, dyan sa loob nila ginawa, tapos sa labas yun naapektuhan. What do you mean natap yung Kasi dahil ba naikwento lang nila na may kapre dyan sa labas? Kaya nasabi ni paranormal expert na natap sa... Ang labo naman nun, men. Parang anong nangyari, dito ako bumarel, ang tinamaan dito sa kabila. Di ba, men? Kaya minsan di ko naiintindihan Na isang fire element na tick balang. Kaya pala tikbalang yung pang-reenactment nila. Nararamdaman mo siya dito ngayon? Nararamdaman ko siya, naamoy ko siya ngayon. Isa siyang nilalang na may katungkulan sa kanilang mundo. Sabihin natin may pagka-duke or count ang kanyang level. So, meron siyang authority. Based dun sa kanyang title, pwede mo rin ma-imagine yung pwede niyang gawin sa ganong estado niya. Ang emotion na ang nakukuha ko parang gulat siya. Ang daming tao dito. Ang daming ilaw. Curious siya kung ano ginagawa na natin dito. Then second, puro Barnum no? Pagsumo sa kanya para kausapin tapos iniwan sa side ng isang elemento, napaka-disgraceful na parang hiniya mo siya. Parang tinawag kita. Isip mo rin na parang sa tao. Tinawag kita, tapos paglapit mo nilayasan kita. Parang gano'n. So, na-offend yung elemento mo. Kasama natin ngayon ang dalawang spirit questors na tutulong sa atin, Mami. Uy, Jana At Dominguez. syempre, ang tatlo sa original na 5 naglaro ng Spirit of the Glass. Nandito tayo mismo ngayon kung saan naganap at nilaro nila ang Spirit of the Glass. Ginawang ginawang training grounds ng mga newbie celebrity ito na mag-host. Ngayon, tutulungan tayo ng ating mga spirit questors na isara ang sinimulan nilang laro. Dito naman sa labas ay minomonitor ni Professor Melvin Carion ang nangyayari sa loob habang nag-Spirit of the Glass kami mamaya. So, Professor Melvin, gusto ko lang po itanong, naniniwala po ba kayo sa mga evil spirits, kaluluwa, aswang o kung ano? Sa ngayon kasi Diana, hindi pa ako kumbinsi kasi batay sa pagsisiliksik ng mga psychologists. Naka-psychologist ito. Very good, very good. Hello pa mga ebidensya na nagpapatunay na talagang merong ganitong mga parapsychological phenomena. Tulad ni Professor Carion, hindi rin naniniwala sa Spirit of the Glass ang reality TV star na si Jana Dominguez. Ewan ko, siguro kasi hindi ko pa natatry. And lagi ko lang napapanood. And yun nga, dahil naging Christian nga ako. Yan, maganda, Hinihingi may sa mga skeptic, spirit may questor skeptic. na huwag magpakita sa aming mga kamera para protektahan ang kanyang privacy. Itatago na lang natin siya sa pangalang Melody. Ang mangyayari niya, mamaya, ang Melody. no matter what, Si Ana de la Cruz pala. Joke lang.
pag kumakausap kami ng entity, it would take a lot of energy to communicate to one. And kung hindi namin itatap yung energy ng lahat, it would drain the one who is channeling the entity. And worst case scenario, pwede siya mag-collapse or mahimatayan. Pwede siya mag-collapse. Bago magsimula, tinuruan ng mga questors ang iba pang kasama sa grupo kung paano protektahan ang sarili habang nakikipag-usap sa espiritu. Relax your body. Listen to the sound of my voice. Yun ang tinatawag namin Tower of Light or TOL. Kada quest or kada circle, necessary na gawin yun to protect yung participant ng circle. Spirits, we ground ourselves. We ask for Earth's help. We ask that you guide us. We ask that you help us. We call on the spirit that we spoke to or they wanted to speak to last December. Naks English ah. Spirit, are you with me? Pag-upo ko, nung naka-engine seat na kami, alam mo yung bang, yung connection ng tuhod niyo. Parang kinabahan ako. Yung tibok ng puso mo talaga. Yung dagundong talaga. Spirit, kung nandito ka, nais ka lang namin makausap. Kung maaari sana, pumasok ka sa baso. Kakausapin ka lang namin at papalabasin din. Spirit, please confirm. Are you in? Ilang saglit lang ay nararamdaman na raw ng mga spirit questors ang presensya ng espiritu na nasa loob ng kwarto. Nararamdaman ka na namin. Nasa likod ng dalawang dyan. Tapos nasa likuran ko daw, alam mo yung, gumaganon ako kasi Hindi, parang way na lang yun eh, nasa likod ni. Kung sino yung hindi naniniwala. Feeling ko lang minsan kasi ganyan eh. Pag alam nilang hindi naniniwala yung isa, parang dun nila tatakutin, di ba? Kaya minsan hindi ko alam kung minsan nanluloko na lang yung... I'm so sorry po sa gumagawa nito . Ito po ay opinion ko kasi. Kadalasan yan ang nararamdaman ko eh. Pag may isang tao doon na feeling na hindi naniniwala, parang yun yung pagtutulungan nila na anuhin. Doon ko bullshit ba yun or ganun talaga? Di ba? iba talaga eh. Iba yung ang bigat nung nasa Siyempre, paligid. ma'am, nasabi kasi na nasa likod mo yon. Kahit ako din naman na nandyan sa position mo, sabi na nasa likod ko, matatakot talaga ako noon. Namin. Ramdam mo eh. Bagamat nararamdaman ng mga spirit questors ang kakaibang presensya sa kwarto, hirap daw silang kumbinsihin ang espiritu na pumasok sa baso para makausap ng lahat. Gusto nung entity na pumasok pero hesitant siya. Dahil meron kasing threat sa part niya na pag umasok siya, pwede siya masil. Pwede siya makulong. Normally, pag ganun, sabihin na natin yung intention ng malinaw para malaman ng entity na wala tayong masamang hangarin. Alam ko rin po naiinis kayo dahil huling ginawa niya walang nangyari. Pero sisiguraduhin po namin na ngayon naaayos po at hindi na po kami ulit manggugulo pagkatapos. Magparamdam lang po kayo. Pwede po sana pumasok na kayo. Spirit, are you in? Spirit, are you in? Ilang saglit pa, Uy, gumagalaw. Oh my God. Oh my God. Bawat galaw talaga sabi ko, grabe. Di ba, yung nasa tabi ko, medyo malayo siya, di ba? So, di nakaganyan kami. Tapos gumagaan kasi nabibitawan niya kasi medyo malayo nga. Tapos babalik niya, maandar pa rin. Tinitingnan ko yung daliri eh. Wait lang ha. Tulungan nyo nga ako. Kasi kung totoo ang testimonya nito ni ma'am, maaaring totoo nga. Diba? Yung nasa tabi ko, medyo
Pero tingnan natin yung ano na psychologist ha. Layo siya, 'di ba? So di nakaganyan kami. Gumagaan kasi nabibitawan niya kasi medyo malayo nga. Kung nabibitawan niya yon, ibig sabihin nauuna yung ano. Ito yung sinasabi ko kung totoo man ito, no. Ito medyo leaning ako sa totoo. Kung ang sasakyan natin, testimonya nito. Kasi kung gumagalaw, naiiwan yung daliri niya, hindi niya kontrolado yon. Pabalik niya, maandar pa rin. Tinitingnan ko yung daliri Cut naman ang cut si Oh? Minsan kinakat ni GMA, nakakaduda na tuloy. Ay, tas biglang may na na yan. Ako for me, pag may ganyan, yung ganyan. Tila si Faye ang una sa magkakabarkada na sinabihan. Guys, try kayo magtato ng energy sa kanya. I-ground niyo siya. Lahat ng energy, itapon niyo sa kanya. Parang may something na nasa body ko na ang bigat-bigat niya. Gusto kong sabihin sa akin na pumasok. Huwag kang mapasok sa kanya. Huwag sa kanya. Hindi ko na alam na gano'n na pala yung nangyari. Actually, gusto ko nga siyang mapanood kasi hindi ko din talaga alam yung nangyari. Sa totoo lang, feeling ko actress ito. Kasi yung personality siya, the way siya magsalita, yung pangiti-ngiti pa na yan, hindi ito sign ng fear Actually, gusto ko nga siyang... Kasi extraordinary yung nangyari, men. Ngingiti-ngiti ka pa na ganyan. Tsaka kung talagang mahiyain ka dapat 'Di ba? Pero the way ka mag-project ng sarili mo dito. Sorry ha, nagiging skeptic lang ako. Kung maniwala kayo, wala namang problema sa akin. Sasabihin ko lang po yung punto ko. Huwag kayo magagalit sa akin kapag nagsasabi ako ng saloobin ko. Hindi ko kinokontrol kung ano isipin nyo. Isipin yung totoo yan, bahala kayo. Pero sasabihin ko dito yung gusto ko. Hindi mo naman naranasan. Hindi mo naranasan yan. Kaya nasasabi. Pero men, just imagine, ganun yung nangyari sa'yo, ganyang kapaka mag-project ng sarili mo. Kasi hindi ko din talaga alam yung nangyari. I don't know. Come on. Sa bagay, mukhang ibang araw sinut yun. Kasi iba yung suot niya dito, no? Siya yung unang pinili na pasukan ng entity para mag-channel. Kaya lang, hindi siya Tsaka saktong-sakto katabi mo yung yung medium. ready para sa ganon. Kaya pinilit naming ilipat to sa isang spirit quester na mas trained para sa ganon. Sorry ha, I mean maaaring totoo naman yan. Disclaimer po, maaaring totoo naman yan, pero hindi talaga ako na-convince. Sa totoo lang. Subukan mo, Eka, para malaman mo. Sinubukan ko na nga yan, wala nangyari May narinig nga lang ako, pero yung ganyan, wala Kung sa katabi niya babae, mo sabihin, hindi sa batang ito. Tapos, laging ang nangyayari yung spirit questor yung yung sa bagay, sinabi niya naman sa kanya pumunta Pero palagi yan na kung sino pa yung magkakandak ng yung pa yung sinasaniban at Tinatanong niyo pa. Alam niyo naman. So ito, possession ito, Possession ito. Kung possession man ito, bakit naka-maintain pa rin yung hawak niya dun sa ate? Kasi when you say na-possess ka, buong katawan mo yan At saka bakit nakaupo ka pa rin ng ganyan? Human spirit ba ako? Yung spirit ka ba? Oo, hindi. Hindi. Isa ka ako.
Oo. Normally, entities na may rango, we call them apo. Ano ang tanong niya? Isa kang apo. Oo. Normally, Yan na kasi yung kinikwento nung ano kanina eh. Na may rango daw yan eh. Eh di yun nga ang aanuhin nito. entities na may rango, we call them apo. Addressing them, kumbaga, yung rank nila sa world nila. Nananahimik ako noon eh. Nanonood. Huwag niyo akong tatawagin. Tapos tatakbo kayo. Hindi ako galit. Tapos tatawagin mo ko ulit ngayon. Nagpunaan po kayo dito ulit para una, humingi po na Matatandaan niyo ako. Sumunod ako sa inyo. So ito yung mga sinasabi niya, mga cold reading na ito. Yung sa mga kinuwento kanina. humingi po ng tumanhin ako ang mga batang ito. Hindi po nila sinasadya na tumakbo. Kamukha ni Zards, no? Kayo'y tinawag. Natakot po sila. Hindi nila akalain na ang mga ganitong mga bagay ay totoo. Nananahimik ang bahay ko. Kaya po kami dito ngayon, nagtipon-tipon po uli para hingin po ang inyong kapatawaran. Ako, Alay. ano po ang maaari namin ibigay o na kaya namin ibigay po? Gusto ko ng alay. Pwede po bang kristal? Aalayin ko yun. Pwede po bagay na kumikinang? Marami ako noon. Pwede po bang mga prutas o pagkain? Nakasanib na nga doon sa isa eh. Naaapektuhan pa rin yung isa. Sa hindi niyo pagtugon, inaasahan ko po na yun po ang hinihingi naman. Hindi po. Gusto ko ng tabako. Tabako. Ito isa pa ano. Isa pa sa tanong ko. Hindi naman po sa pamimiloso po. Ang ano ba, ang kapre or tikbalang, spiritual ba yon? Spiritual being ba yon? I do assume spiritual sila, di ba? Tama. Aanhin nila yung mga material na bagay. Well, merong may explanation si Sir Ed meron mga nagkatulad dun sa mga Chinese nag-aalay ng mga pagkain sa patay kasi ang papel daw nun yung parang malaman mo na welcome sila kasi sa pagkukusang loob yun eh. Pero yung tatanungin mo anong kailangan, tapos sasabihin niya tabako, aanhin niya yung tabako. Okay lang sana kung ito po yung sigarilyo, bibigay ko po sa inyo. Yung pagkukusa mo, kahit na hindi kailangan nyo ng kahit na hindi kailangan nyo ng tikbalang, mafe-feel niya na siya, na ginagalang siya pag binigyan mo siya nun. Hindi niya naman ganyan, pero yung tikbalang mismo yung magde-demand na kailangan niya ng tabako. Ay, tulong. Di ba? Kung ano po mag-aalok po ang tubako. Talino. Anong gusto niyong gawin ko? Wala to, min. Anong hinihingi niyo sa akin? Parang may mali na hindi ko ma-describe kung ano yung mali pero may mali dito. Yung kapatawaran po na nangyari ng nakaraang taon at kung maaari po sana, may angat yung kamalasan nangyari sa batang yan. Masyado silang duwag. Huwag niyo
nilang papasukan na hindi nila kaya. Isa-isang humingi ng kapatawaran ang barkadang gumambala sa pananahimik ng nilalang na tinatawag na Apo. Nangako po sila na hindi na po ito mauulit. At ang sinisiguro ko po ay yung alay. Ba't gumaganon-ganon yung ano? Na hindi na po ito Ano ba yung kasama ng isa? Gumaganon-ganon. Apo. Nangako po sila. Parang wala nang sapi sa kanya. At ang sinisiguro ko po ay yung alay na hinihingi ko ninyo na prutas, tabako at batuhan ay masusunod po. 1, 2, 3. Bagamat tila naging matagumpay ang pag-contact ng mga spirit questors sa nagambalang espiritu, iba naman ang opinyon ng psychologist na nakasaksi rin sa mga kaganapan nung gabing iyon. May hinala raw siya na isa sa kanila ang maaaring tumulak sa baso. Yun ang sinasabing power of the mind over matter eh. Kung talagang iisipin niya na gagalaw yun, gagalaw yun. Ang tanong lang kung sino nagpagawa. Marami ng basher yan. Kasi maraming lunod na doon sa fantasy eh. Hindi tatanggapin yung paliwanag mo, sir. Espiritu o dahil sa tulak ng fingers. One thing na na-observe ko yung parang nung nagmo-move yung glass, parang yung mga fingers are parang somebody is deliberately tinutulak yung glass. Sa kaso naman ng di umano'y pagsanib ng elemento sa katawan ni Faye, may posibleng paliwanag daw dito. Kalimitan yung, hindi lang sa ganun, yung in case ng mga may na-possess, malimit daw yung profile nun yung mga neglected, abandoned, yung dahil sila yung neglected at abandoned, nagkaroon ng maraming problema sa buhay. So parang nagkakaroon ng escape mechanism eh. So, in short, sinasadya. Kasi escape mechanism nila yun. Hindi kayo, no? Hindi naman para sa hindi igalak. Ito ha, huwag nyo sasabihin na hindi ako naniniwala doon sa kapre, doon sa ano. Tatanong nyo, hindi ko alam kung nag-i-exist yung mga yan. Pero ang pinag-uusapan lang natin dito ay yung video, ha? Yung video lang po ang pinag-uusapan natin. Yun ang nangyayari doon sa video, hindi yung kapre. 'Di ba? Hindi yung tikbalang. Kasi for me, sa dinami-dami na na-interview kong na sinapian, naka-maintain pa rin yung kapit niya doon, men eh. Dahil kung sinapian yun or tumatawa siya, dapat free siyang gawin. Kung maaari nga, tumayo yan eh. Dahil yung katawan that time ay pag-aari niya na yun kung anong gusto niyang gawin. Pero na-maintain niya yung pag-upo niya at pagkapit niya dun sa ano. I'm so sorry, no? I'm so sorry. Pero bahala kayo. Medyo nega ako. Ngayon, kung totoo man yan, wala rin naman ako magagawa kung totoo yan. Tinupad ng magbabarkada ang napagkasundo ang alay para sa espiritu. Oh, ito, nagtataka naman ako, no? Nagtataka ako dito. Kinabukasan, Bakit 3 na lang sila? So, ibig sabihin, part ng misteryo team yung yung isa. Kaya pala nagtataka ako, kasama yung 3 original na magkakabarkada. So, itong babae na to, planted nila ito. Ulitin nga natin. Ang sabi kasi dito, yun na nag-start sila. Ilan ba sila nag-ano dyan? Human spirit ba ako? 3 yung yung tinutukoy kanina eh. Oo, hindi. Tapos nung yung mag-aalay na yung magkakabarkada, hindi nakasama yung isa mag-alay. Hindi ko mag-aaral po ang tuwa ko. Gusto na ba yun? Talino. Anong gusto? Nagkakaroon ng escape mechanism. Ayun hindi nakasama yung babae. tinupad ng magbabarkada ang napagkasundo ang alay para sa espiritu. So malamang sa malamang, yun? Import yung isa.
Di ba, men? Kasama natin ngayon ang dalawang spirit questors na tutulong sa atin mamaya. At syempre, ang 3 sa original na 5 naglaro ng Spirit of the Glass. Duda ako dito sa isa eh, nung tinutukoy niya yung 3. Pero pagdating dito, iba na yung 3 nag-alay. Puro lalaki na. Hindi, bahala kayo, no? Something's fishy dito sa video na to. Nahahalata ko na yan. Ngayon, bumabalik na naman uli yung sinabi sa akin ni Ma'am Jade Martin na pag yung mga production na ganyan daw ay, meron talagang ginagawa yung, para magmukhang interesting. Bahala kayo, no? Basta kung ano man yung gusto nyong paniwalaan nyo. Nanood lang po kayo dito sa video ko, kaya maririnig nyo dito lahat ng opinion ko at nasa isip ko. 'Di ba? Huwag nyo kung kukontrolin. Kasi kayo, hindi ko kayo kinukontrol na maniwala kayo dyan sa pinanood natin. Maniwala kayo, kalayaan nyo yan. Kalayaan ko rin na maging skeptic. Yun lang po, maraming salamat. Bye-bye.